Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. Di ba? Tama, si Pipi Sara. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at dito sa video na ito ay pakikinggan natin itong si Vice President Inday Sara Duterte nagsalita na patungkol dyan sa gulo sa Senado. At ni-mention ni VP Sara na ginamit nga, lagi nating sinasabi yan dito sa ating channel na wine-weaponize na ang mga ahensya ng gobyerno para lamang sa kanilang sariling interest. Especially itong si bangag na si Marcos ay wala na talaga. Marami ang nagsasabi na this is undeclared martial law ang mga nangyayari ngayon. Look at what happened. Nangyari kay Bato, nangyari ito kay Jinggoy, at posible itong mangyari kay Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano, si Marcoleta, at itong si Cheese Escudero. Ganyan sila. Kasi hindi nila kayang makipagdebate o kung ano-ano man ang kanilang ipinagtakpan dyan na mga flood control mastermind, dinadaan lang nila dito sa mga mga ganitong panggugulo sa Senado. Okay? So, nagsalita na nga itong si VP Sara, pakinggan natin yan mamaya. Okay? At pangalawa nating pakikinggan ay itong si Senate President Alan Peter Cayetano, na kung saan na frustrated ang minority kasi po hindi po pumunta sa session ang mga majority. At nagpapalabas ng Facebook Live itong si Senator Alan Peter Cayetano explaining their side bakit nagkaganito. Okay, yan po ang ating pag-usapan. Pero bagong lahat, like and share guys, at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay, eto muna, unahin natin itong kay VP Sara. Ginagamit ang kapangyarihan. Ito, unahin natin sa dulo. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang mga natutunghayan natin ngayon ay dapat ikabahala ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya, anuman ang kanilang paniniwala o kulay sa politika. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Ibig sabihin ni VP Sara yung ginawa kay Senator Bato, di ba? Paano ginamit ni BBM ang Ombudsman, ang NBI, ang PNP at ang CIDG? Paano nila ginipit si Senator Bato na wala na silang respeto na senador pa naman? Okay, yan ang ibig sabihin ni VP Sara. Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. Di ba? Tama si VP Sara. Instead na isolve natin ang problema ng bansa, ng gutom ng ating mga pobre nating mga kababayan, inuuna pa itong pamumulitika nila. Okay? Yan ang nakakasakit dito sa bangag administration. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. Yan kasi ang nangyari kayon kay BBM. Lahat ng mga kritiko sa administrasyon, tinidihado nila o kinasuhan nila. Dati yung mga vloggers. Ngayon, itong mga senador na hindi susunod, kakasuhan. Si Bato, anong nangyari kay Bato? Di ba? So, hindi po maganda. Parang ang liderato po ni BBM is too much ang kanyang controlling na attitude. Okay? Always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, yung mga kalaban sa politika ni Tatay Digong na mag-criticize sa kanya, hinahayaan niya. Pati nga si Leni Robredo na gusto nilang ipa-impeach dati, sinita ni Tatay Digong na bakit naman ninyo i-impeach itong si Leni Robredo na halal yan ng tao. Let him criticize because that is democracy. Pero ang ginagawa nito ni BBM, itong impeachment ni VP Sara, hinahayaan niya. Kasi bangag takot. Kasi kapag si VP Sara ang maging presidente sa 2028, yan ang ikinatakot nila na yung flood control mastermind matutuklasan. Alam naman natin kung sino. At bulalat sa public ang ebidensya. Good governance does not require the elimination of opposition.
Democracy works best when there is a healthy opposition Correct. that is free to question. A government that fears dissent is not demonstrating strength. Pero BP Sara, ang nangyari kasi ngayon parang hindi na demokrasya. Kahit nga pag-question ng taong bayan patungkol po dyan sa kanyang gumagamit di umano siya ng illegal na coke, ay gusto ng taong bayan na magpa-hair follicle test pero hindi niya tinutupad. Isa yan, kino-question yan. At ito i-mention ko lang ang dalawang pinakamalaki. Yung hair follicle test. Pangalawa, itong flood control. Bakit hindi nila matawag-tawag si Zaldico at itong si Martin Romualdez? Yan ang pinakatanong. And that is democracy when we are questioning ng accountability. It is revealing insecurity. And that insecurity is reflected in the direction our country is taking today. The current state of our nation reveals three disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Diba? Tama kami ng analysis. Pareha kami ni BP Sara. Yung flood control na yan, yung putang inang flood control na yan, hanggang ngayon, hindi nila magawa ng sagot na the people are clamoring kung sino ang mastermind. Pero hindi nila maibigay. Bakit kaya? Di ba? Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied with protecting power. Mantakin nyo? Una nilang plano, ipa-impeach nila ang Vice President. Pangalawa, kung hindi sila magtagumpay sa impeachment, itutuloy nila yung charter change para sila pa rin ang mamuno sa bansang ito. That is a desperate move. Diba? Mahiya-hiya ka naman. Saan ang demokrasya dito? Ika nga, sabi nila, like father, like son. Like father, like son talaga. Than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid of it. Shukran. Maganda yung maganda yung message ni VP Sara talaga. Tumpak na tumpak talaga. At yun po ang boses ng masang Pilipino. Yung mga kinu-question ni VP Sara ngayon, yun rin ang tanong ng taong bayan. Okay? Ito naman, punta naman tayo dito kay Senator Alan Peter Cayetano. I thank God for this opportunity to again directly talk to you, mahal namin mga kababayan, sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po sa mga nagsasakripisyong Pilipinong nagtatrabaho abroad. Magandang hapon sa inyo. Parati po natin pinagdadasal na pagpalain ang ating bansa. Kasama po sa pagpapala ay ang katotohanan. This verse, John 8:3-2, "Then you will know the truth, and the truth shall set you free." Madalas po ito makot, "The truth shall set you free." Yan po ay pwedeng gamitin sa spiritual, sa religious. It's a biblical principle, but it is also applicable to everyday life. For example, yung isang addict sa sugal man, sa drugs, pag hindi niya inamin sa sarili niya yung katotohanan na ako'y addict, na siya'y addicted sa drugs, for example, hindi siya masaset free. Hindi magkakaroon ng pagbabago. Lies continue to enslave us. Truth set us free. So today, I'm here to tell you some fundamental truths about what is happening in the Senate and in our country. Let me start with the May 11 change in leadership and also on the walkout by the minority. In both cases, may objective. Nung May 11, kaya pala nandun yung NBI, kaya pala pinapasok ng mga nasa majority noon at nasa minority ngayon, ayaw nila magkaroon ng palitan ng leadership. Ang sinabi nila na hindi katotohanan ay dahil daw to sa impeachment. Pero yung pala, ito'y tungkol sa maraming bagay, kasama po na magkaroon ng independent, impartial impeachment, but also, ayaw na magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon na kung saan lalabas ang buong katotohanan. Marami pang ibang issue na sa mga susunod na araw ay pag-uusapan. We're listening to you, we hear you, na ang pangunahing issue ay trabaho, ay kita, ay ang taas ng presyo, yung araw-araw na kabuhayan ng ating kababayan. Yan po ay pinakamalaking issue, ang ating survival,
spiritual, physical, financial survival is always a priority. Pareho din sa health po yun. Yun po ang speech ko nun. Na ang ating spiritual health, physical health, mental health, financial health ay napaka-importante at dapat we look at the bigger picture. Pero tignan nyo po, para siguraduhin na mapagsilbihan kayo ng bagong majority, we want to make sure that kahit anong gawin ng outside forces, maging administrasyon o yung 11, nandyan yung 13 or at the very least 12 para yung sinasabing subukan naman natin ito. Masubukan nyo kung anong madideliver namin sa inyo. Ang problema, for the last 3 weeks, walang ginawa. Kung hindi, takutin kami, i-twist ang aming arm, opera ng kung ano-ano, para lumipat sa kanila. Diba? I'll go back to that later on. Grabe What's my point? You want an independent Senate. Our Constitution provides for the separation of power. Bakit separate? Because they are interdependent, but they are independent. Ibig sabihin po... Ang hirap kasi sa minority, ini-ignore ang batas. Kasi most of them, hindi po mga abogado. Karamihan sa kanila, abogago. Abogago eh. Cannot survive without the other. Hindi naman po pwedeng walang judiciary. Hindi pwedeng walang executive department. Pero hindi naman po pwede po na executive department lang at puppets lang po ang nasa judiciary or in this case, the legislature. So nung nag-walk out po sila, ano sabi nila? Na utakan ang majority, na gamit ang rules ng minority. Ang sabi nila, master ang play ni Senator Tito Sotto dahil alam niya yung rules. Ayaw po nila na magkaroon ng online dahil sa bibig na rin nilang nanggaling. Sabi nga nila, ang isda sa bibig ng gagaling, may ikukulong daw. Bakit nila alam yung timing sa kulong? Correct. Sinabi ni Senator Jinggoy, hindi lang ngayon nangyari sa kanila yan, since February. Wala na daw kaso, pag siya po ay sumunod sa kanila. In this case, lumipat. So sabi ni Senator Jinggoy, sa susunod na kabanata na lang, sasabihin niya po or sa kanya niya sasabihin kung ano ebidensya niya kung sino-sino. Hindi hearsay sa akin to dahil napakinggan ko yung ilan nilang conversation. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso, mabalik lang ang majority. Correct. Sa ngayon na 11 o minority. Actually, nakakahiya yan sa minority eh. Umaasa lang sa kaso ni Jinggoy para makuha ninyo ang majority. Grabe. Parati ko inuulit-ulit, huwag kayong magpa-11 sa 11. Eh sabi nila ngayon, paano na yan? 11-11 na. So isi-simplify ko po ha. Ito po yung main message ko ngayon. Isi-simplify ko po ha. Main message na nakaugnay sa truth. Truth. Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yun po, sa kanila mismo nanggaling yon. Objective ng walkout nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po, na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po ha, ginamit nila yung parliamentary tool na walkout para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po, ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday. At tingnan nyo, itong mga majority. Buti pa itong majority. Sila yan ang hindi naiintindihan ng taong bayan eh. Ang majority po, ang layunin nila, maimbestigahan itong flood control. Pero itong minority na ito ngayon, takot sila. Bakit kaya takot ang minority na mapaimbestigahan ang flood control? Bakit kaya? Di ba? Kayong mga dilawan at loyalista, itanong nyo nga yan sa sarili ninyo. ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Yes, you heard me right. Sa kanilang official or unofficial spokespersons, no? Meaning sila mismo or yung mga avatar nila or yung mga vloggers, formal, informal, PR spokesperson ang nagsabi na sa 11-11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi po sa isang pahayag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President, si Alan Cayetano. Taga-Tagig at Pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban pa rin. No? So, alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan. I thank God for this opportunity. Bargain ang kanyang kaso. 11-11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa. No? So, alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. Why do I say legitimate majority? In a completely independent Senate, 13 is 13. Kahit nasa abroad, kahit fugitive, kahit na nakakulong. In a democracy, you cannot say, I love democracy. Tapos pag minority ka, gusto mo, ikaw masunod.
Pag minority ka, you have a moral influence to try to influence the majority. But you cannot supplant your decision for the decision of the majority. We have the majority. 13 elected senators out of 24. Actually, 14 kami, na-pressure nila yung isa. In the future, I can show you paano siya tinakot and I can show you kasama talaga namin. Ang problema nga tinakot at ang pagpihit ngayon, pagkakulong ni Senator Jinggoy, ay ginagamit nilang panakot sa iba. Don't get me wrong, ha? I'm not blaming the Sandigan Bayan or the law or legal processes. I'm saying later on it will be revealed that they abused the Blue Ribbon Committee, they abused, di ba, yung paggamit sa investigation ng DOJ at Ombudsman. I won't go there right now because I want everyone to fully understand the situation. The situation now is that we want an independent impeachment. Magaganap po yan. Walang mga scheme, sinister plot. Basta kung anong ebidensya, lalabas yung ebidensya, and I will correct kung totoo yung reports about one senator na pag sila daw majority, malalatag nila ebidensya. Hindi po. Ang prosecution dapat ang lumatag ng ebidensya nila to convict. Ang defense ang dapat lumatag ng ebidensya nila para ma-acquit. Ang senator judges ay dapat mag-examine ng mga ebidensya. Okay? So, in accordance with the rules, and there are rules of evidence, so people will be able to judge us. So, that's one important thing, the impeachment. The other important thing is yung ekonomiya natin, presyo. So, in the next few days, we will be announcing to you the hard work that we're going to do in the different committees to help address inflation, to help address ang problema sa production sa agriculture, to help address yung mga walang pera sa pagpapagamot. After summer, pasukan. To help address the problems of K-12, to help address the problem ng mga gustong mag-aral, hindi makapag-aral. There are many other problems in between that. Sa kabuhayan, marami sa ating mga kababayan sa Middle East, may problema sa trabaho or sa kita. Marami sa ating importers, sa taas ng dolyar ngayon, nahihirapan. So, napakaraming problema. But if we allow the flood control issue, the biggest corruption issue in our history, to go unchecked, let me throw you this question. Alam niyo na ba kung ano talaga ang scheme o scam sa flood control? Ilan ba talaga ang ghost? Ilan ang hindi ghost? Ilan ang substandard? Bulacan lang ba? O maraming lugar sa ating bansa? Senador lang ba? May congressman? May cabinet member ba? May mastermind ba o wala? Ano yung real numbers? Sa 1 trillion a year, sa 2023, 24, 25. Ano ba dyan ang tama? Ngayon ba? Wala na bang corruption ngayon sa infrastructure problems? Kamusta ang ating flood control? Pag umulan ba ng malakas ngayon, makakasiguro tayong hindi babaha? Correct. So, ang dami pong tanong. Hindi po ito masasagot kung wala tayong independent, impartial na hearing. May hearing ang ombudsman, may investigation at hearing ombudsman at DOJ. But what about the Blue Ribbon Committee? We gave Senator Lacson a chance. Napakatagal yon. Kayo na magkwenta ilang buwan o isang taon, di ba? So, Senator Marcoleta had one hearing. Pipigilan natin yon. Witnesses. Pag nandyan na yung witness, matetest natin. Kaya hindi ako nag-judge. Pag nakita ko sa press con, of course, I'm intrigued. Of course, I listen. I do a little bit of research. But until matesting yan sa cross-examination, dun pa lang ako maniniwala at ibabalandra ko po yan or isa side by side ko sa mga existing na ebidensya. So again, ulitin ko po ha, kailangan tignan po natin nangyayari sa Senado sa mas malaking konteksto ng katotohanan. Gusto ba natin na ang Senado ay maging kasangkapan, ay gamitin, no? Para ilabas ang totoo? O ito ay kasangkapan para itago ang totoo? Is the Senate for truth or not? Now, it's quite unique if you say that the number now is 11-11. So, what's important for me is we don't have a puppet or dependent Senate. And what's important to me is that on Thursday, matuloy ang Blue Ribbon and tumuloy-tuloy yung iba't ibang mga committee. So, we will keep you updated. There are many questions, there are many issues. Sa mga kapatid natin sa media, send your questions sa akin, MRO. This afternoon, I might answer some. If not, tomorrow, Thursday, Friday, I will be answering one by one all of those questions. But for today, I want us to all ask, hindi ba when we passed the 1987 Constitution, ang isang basic principle doon, katotohanan? Di ba nung nagkaroon ng EDSA 1 at 2, katotohanan? Pinakamalalaking skandalo sa buong mundo, Watergate. It's about truth, katotohanan. Ngayon, lahat ng propaganda sa Iran, sa Israel, sa US, presyo ng langis. Hindi ba ang isang issue dyan, katotohanan? Ano ba ang truth tungkol sa lahat na to? Ang corruption sa ating bansa ay hindi mabibigyan ng lunas kung walang pagbabago. At walang pagbabago kung hindi tayo magsisimula sa katotohanan. So I challenge all senators, both from the minority and majority, what's more important to us? Position, wag mabanggit yung pangalan natin, wag tayo makasuhan, malapit tayo sa administrasyon, 2028 may ambisyon. If you say you love the country, then why not fight for it? And you know, you may say a lot of things about Senator Jinggoy. Natamaan si Hontiveros doon. You know, Carmina, mahal ko ang Pilipinas. Diyos ko. Talk about his past. But I will reiterate, I am a witness
narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, wag ka lang kakalas. Nung una, wag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, pumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. O, sabi ko naman sa inyo, no? Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth. So that the truth can finally set all Filipinos free. God bless you. God bless the Philippines. Wow, ito pa yung part 2. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman